Joel. Praise the Lord. Lalo akong kinabahan doon sa kanyang introduction. Amen. Sabi po nila sabi ni Pastor Joel ako daw po yung Alden ng Pampanga section. Lalo akong kinabahan. Kasi sa amin po, ako ang Richard Gomez po doon. So, hindi ko alam sa dalawa kung anong pipiliin ko. Joke lang po, praise the Lord. Maganda po yung sumasamba tayo sa Panginoon, masaya tayong lahat. Amen, brother. Amen. So, gusto ng Panginoon ay bless po tayo sa pamagitan ng kanyang salita at ako'y niniwala. Kasi Lord, laging meron pong salita o message po sa atin. At lalo na po kung nakabukas yung ating mga puso, ang piniwala si Lord, meron pong gagawin sa ating pong mga buhay. Amen! O, sino po rito ang handa na tumanggap ng salita ng ating Panginoon? Amen! Praise the Lord! Yung ating pong teksto na binasa a while ago, mga kapatid, kung titingnan po natin yung konteksto po nito, ay ito po ay isang kwento sa Biblia na nagsimula nung bigyan po ng hindi makatarong ng pag-aresto kina Pablo at Silas nung sila po ay nangangaral. They are preaching the gospel of our Lord Jesus Christ on the streets of sa isang lugar po sa Filipos. And then nabahala po yung pong isang kasamahan na kung saan ay siya po yung kumbaga, nag-aalaga po dun sa isang batang babae na pinalayas po yung masamang espiritu ng panghuhula sa kanya. So, kaya nga po, ang nangyari, sapagkat nagalit po yun, ay pinagbintangan si Apostol Pablo at si Apostol Silas sa nangangaral ng labag sa kaugalian ng mga Romano. So, dahil po doon, mga kapatid, itong babae na na-deliver dahil sa kanyang panggaling sa espiritu ng panghuhula, mga kapatid. Kumbaga parang natanggal na rin yung possession ng masamang espiritu sa buhay ng batang ito. Nagalit po siyempre kumbaga yung pinaka-boss niya dahil hindi na niya pagkakakitaan itong batang ito sapagkat na-deliver na nga. Kumbaga, na-born again na po So, nagalit po at isinumbong sa otoridad ng mga taga-Pilipos. So, the local authority ng Pilipay, pagkatapos po ay hinuli po sila, hindi lang yun, binugbog po sila habang nasa daan po, patungo po sa piitan, binubugbog na po sila. Can you imagine, binubugbog po sila at sila po ay sinasaktan. At sila po inihagis sa isang selda. Kumbaga itong seldang ito ay parang sa panahon natin ay Bartolina. So bukod doon po sa trauma at matinding pagbubugbog sa kanila ay ikinapit pa po sa kanilang paa at kamay ang mga tanikala. Noon po, ang tanikala po hindi gaya ng posas natin dito na bakal. Sa kanila po ay yari sa isang matigas na kahoy, bubutasan lang po yung kasyang-kasyang kamay mo at yung kasyang-kasya yung iyong paa. So ipapahangaw po yun. Kung bakit i-stop niya po, i-stop po yung paa mo doon. So ibig sabihin ay hindi ka makakagalaw sa iyong posisyon at ito po yung magdudulot ng cramps sa iyong pong paa at sa iyong kamay sapagkat hindi ka makakakilos. At siyempre yung circulation mo at even your blood ay affected po doon. So, yung pong pangyayari yun ay talaga namang makikita natin na parang nakaka-depress po talaga yung karanasan ito ni Apostol Pablo doon po sa kalagayan po nilang yun. So, very depressing po yan yung kanilang atmosphere sa pagkakataon ng kanilang kalagayan. So, ayun po sa pamantayan, noong araw na yun kasi mga kapatid, yung isang binangguan ay higit pa daw po nakatulad ng pagkakahawig sa isang piitan na napakadilim. Sa atin po ang doon, Bartolina. Napakadilim daw po noong ipinagtapunan sa kanila, mga sama-sa yung lugar, then pagkatapos mabaho yung lugar, walang pasilidad, walang tapunan ng basura, at walang anumang kaginhawahan na makikita daw po ninyo doon sa lugar
na yon. So sa ganung kalagayan ay masasabi natin talagang they have a reason na talagang ma-depress at talagang malungkot at mawalan ng pag-asa. Ayun pa man, sa kabila ng kumikirot na sakit ng kanilang mga katawan at napakahina at nagpapahina pa ng loob yung kanilang kapaligiran. So, nung maghating gabi, may kakaibang nangyari sa kanila. Ang sabi ng banal na kasulatan, nung maghating gabi na, mga kapatid, merong awit na narinig doon sa loob ng bilangguan. Umaawit sila ng makalangit na awitin, nagpupuri sila sa Panginoon Diyos at nananalangin. Can you imagine, church? So, kakaibang tunog ito. Kumbaga, para sa mga inmates na kasama po nila doon sa bilangguan, kakaibang pangyayari yon, kakaibang tunog yon, kakaibang pandinig ang kanilang narinig na napapakinggan, sapagkat ang madalas nila napapakinggan sa loob ng bilangguan, mga kapatid, ay puro umol at pagtangis ng mga nahihirapang mga preso o inmates na pinarurusahan at binubugbog po doon sa bilangguang yon. Pero this time, kakaiba. Hindi umol ang naririnig nila, kundi pag-awit ng mga awiting makalangit sa Diyos. At nagpupuri sila sa Panginoon. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan, matapos ang pagpupuri at awitin sa Panginoon habang sila nagpupuri at umaawit sa Panginoon, ay biglang nagkaroon ng isang malakas na pagyanig o lindol. At ang sabi ay, buksan ang bilangguan, bumuka sa mga pintuan, nawasak ang bilangguan, at kamangha ang pangyayari na pati ang gapos at tanikala sa kanilang paa at kamay ay nakawala na po sila. Nakawala po sila doon sa kanilang pagkakaroon. Hindi po sila tumakas, kundi nawala po yung mga pangaw sa kanilang mga paa at kamay. So, ang tanong ngayong umaga, ano ang naging sanhi ng isang malakas na paglabas ng kapangyarihan ng Diyos sa buhay ng mga bilanggong ito na si Apostol Pablo at si Apostol Silas? Bakit nila naranasan ang isang matinding kapangyarihan na nagpalaya sa kanilang lahat? You know what is the answer, mga kapatid? Ay ang ating pong tema ngayong buwang ito. The power of praise and worship. How many believe na kapag kayo ay nagpupuri at sumasamba sa Panginoon, mayroong kakaibang kapangyarihan ang pwedeng iparanas at pwedeng maranasan ng mga mananampalataya na sumasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Can we amen po na? Merong apat na bagay na gusto ko pong makita po ninyo na naranasan po nila sa loob ng bilangguan, at ito po ay sanhi ng kanila pong pagpupuri at pagsamba sa Panginoon. Why? There is power and praise and worship. Number one, praise elevates us into God's presence and power. Ang pagpupuri daw po sa Panginoon sa atin ay naglalagay po sa atin, nag-elevate po sa atin sa presensya at kapangyarihan ng presensya ng ating Panginoon. Alam ni na Pablo at Silas, mga kapatid, ang sekreto kung papaano iangat ang kanilang mga puso sa kabila ng kanilang problema, sa kabila ng kanilang nararanasang sakit. Kapatid, alam nila kung paano sila makapapasok pa rin doon sa presensya ng kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos sa pamagitan ng pagpupuri at pagsamba ay itinataas ang kanilang mga puso sa masayang presensya at kapayapaan ng Diyos. At ito ay nagbibigay po sa Diyos ng daan para sa Kanyang kapangyarihan na kumilos sa kanilang kalalagayan. Church, what we observe in this passage is this. When you praise the Lord and when you worship the Lord, there is a kind of power, kapangyarihan ng Panginoon Diyos na ilalagay ka niya doon sa Kanyang presensya. At doon sa presensya niyon, doon mo mararanasan ang totoong kapanatagan, kapayapaan, at kagalakan
Diyos. Kapatid, how many of us, when we worship the Lord, when we praise, sing hymns unto the Lord, we experience His presence. We experience His power. Ano, nakakalungkot sa maraming mga Kristiyano ngayon, ang pag-awit sa Panginoon Diyos at pagpupuri sa Panginoon Diyos ay para tila bagang pangkaraniwala. Para tayong mga taga-Zimbabwe at mga taga-Sambales. Ano yung ibig sabihin ng kapatid? Simba, uwi. Simba, uwi. Okay? Zimbabwe po yun. Okay, mga taga-Sambales naman, Simba, alis. Pagkatapos sumimba, alis na. So, now the Bible says, you know, church, tanda ninyo, when you worship the Lord, when you sing praises unto the Lord, ang sabi ng Banal na Kasulatan, yung kanyang presensya ay mamamalagi sa ating kalagitnaan. Oh, hallelujah! Psalms 22 verse 3, the Bible says, God inhabits the praises of His people. Ang Diyos ay lumuluklok sa pagpupuri ng kanyang mga anak. If we want to experience God's presence, start worshiping the Lord with all our hearts. Start praising Him. Don't focus on your problem. Don't focus on your pain or your sickness. Focus on the power of the presence, of the mighty presence of the Almighty God. And God ay luluklok sa sama, mananatili, at yun ang bibigay sa iyo ng kagalingan kung ikaw ay mayroong karamdaman, at yun ang magpapalaya sa iyo kung ikaw ay nakabilanggo, at yun ang magpapalaya sa iyo kung ikaw ay may utang, kung ikaw ay may problema at suliranin sa buhay. When you started to praise God with all your hearts, I tell you, you will be set free. Can we raise ko na, church? Because God dwells. Ibig sabihin po nun, in other words, God dwells in the atmosphere of His praise. Luluklok, mananatili siya. Saan? Sa pagpupuri ng kanyang mga anak. Kaya kapag tayo nagpupuri sa Panginoon, I tell you, church, kung hindi mo pa ito naiintindihan, kung hindi mo pa ito nararanasan, kung hindi mo pa ito nalalaman, gusto kong sabihin sa iyo ngayong umaga, kapag ikaw ay tunay na nagpupuri at sumasamba sa ating Panginoon Diyos, si Lord, gumagawa siya ng kakaibang kapangyarihan upang tagpuin ka sa iyong buhay. Can we amen? Now this means that praise is more than reaction of coming into His presence. Praise to God is a vehicle of faith which takes us into His presence and power. Parang kumbaga, pag nagpupuri ka sa Panginoon, kapag ka sumasamba ka sa Lord, para ka sumasakay sa isang sasakyan, at yung sasakyan mong yon, dadalhin ka niya. Saan? Doon sa makapangyarihang presensya ng Panginoon. That's why when you praise the Lord, nakakalimutan mo na lahat. Nakakalimutan mo problema, nakakalimutan mo na meron kang pangangailangan, you just enjoy praising the Lord. You just enjoy worshiping the Lord, and God is so pleased, and God is so nalulugod ang Panginoon Diyos kapag nakikita niya yung kanyang mga anak na gano'n ang kanilang attitude when they go to church, when they praise and worship the Lord. Hindi yung kasabihan nung una na madalas kong narinig na kapag daw po nagpupuri na sa Panginoon, ang mukha daw ng mga Kristiyano ay parang humahaba. Hindi ko maintindihan yan. Bakit ka ba humahaba? Ano ibig sabihin nun? Yung isa pa, mas matindi, sabi niya, mukhang kabayo. Mas malala ata yun. Sana naman hindi ganun. Kapag tayo pumapasok sa presensya ng Panginoon Diyos,
ang mukha natin ay nababago. Kundi ang nakikita po noon ay hindi ang problema at lungkot. Ang nakikita sa ating mukha ay hindi ang lumbay at sakit. Kundi ang nakikita sa ating mga mukha ay ang kaluwalhatian ng Diyos. Hallelujah! Palakpakan natin ang Lord, mga kapatid. Yun ang gusto ni Lord kasi nasa presensya Kanya. So praise and worship is the gate pass. Para sa gate pass which which allows us to enter the sacredness of His glory. You know what Psalmist says in Psalms 100 verse 4? Ano sabi ng Psalmista? Doon sa awit 100, talatang 4. Sabi na, enter into His gate with thanksgiving and into His courts with praise. Be thankful to Him and bless His name. Diba? Pag pumapasok ka daw po sa tahanan ng Diyos, when you go, pagbukas mo pa lang sa pintuan niya, ang bukal bibig mo ay, praise the Lord. Thank you, Lord. Sasamba na naman kami. Hindi yung pagpasok mo, nakita mo yung kabog. Diba? Pero mga ganong Kristiyano, pagpasok, nakita na naman yung kagalit niya. Diba? Sira na yung mood mo. Sira na yung pagpupuri mo sa Panginoon. Kasi hindi ka makapagtaas ng kamay kay Lord. Hindi ka makasayaw kay Lord. Kasi nakikita mo yung nagmarites sa'yo. Hello? Sometimes we attempt to do that, mga kapatid. Kapag ka sumasamba tayo sa Panginoon, it is not about us. It is not about any person in the church. It is about Jesus. It is about God's presence. Can we read amen for that, church? Amen! Palakpakan natin si Lord. Huwag kayo mayang malakpakan kay Lord. Basta kay Lord, palakpakan po natin. Amen. Now this corresponds with Jesus' teaching. Kaya niya sinabi yun, kapag kapapasok tayo sa tahanan ng Panginoon Diyos, sa presensya ng Panginoon, may pasasalamat, may pagpupuri, meron pong pagpupugay sa ating Panginoon. Bakit? Kasi tinuturo ng Panginoon sa Kristo. May tinuro siya. That His presence will inhabit the gathering of believers who congregate in His name. Kapag basta nagtipon tayo sa pangalan ng Panginoon Diyos, luluklok siya dyan. Mananahan siya dyan. Basta merong nagpupuri, sumasamba sa mananahan siya. Mananahan niya. Kasi sabi po ng Matthew chapter 18, sabi nga, di ba? For where 2 or 3 gather together in my name, there I am in the midst of them. I in the midst of them. Nandun siya sa ating kalagitnaan. Mga kapatid doon. Sabi nila, ang konteksto daw po niyan ay para doon sa mga di pagkakasundo, kapag sila nagsama-sama, nandoon ang Panginoon Diyos, mamamagitan sa kanila. But we can claim that every time we gather in the church, and when we start praising and worshiping the Lord, we know and we believe God is in our midst. Can we remember that? Even right now, church, God is in our midst because we are worshiping, we are gathering today because of God's name, because of God's presence. Amen. So a gathering of His name, in His name, means that Jesus must be the focus. Ang focus natin dito si Lord lang. The center of our gathering is only God. Siya lang. He must be the one preached about. Siya lang ang dapat nating ipangaral. Siya lang ang dapat nating awitan. Siya lang dapat nating papurihan. At siya lang ang dapat nating sambahin. Sabi nga na Hebrews chapter 2 sa verse 12, I will declare the name unto brethren in the midst of the church. I will sing praises unto Him. Kung aawit tayo lamang sa pangalan ng ating Panginoon. Can you amen for that, church? Amen. Amen. At kung tayo sasamba tayo sa pangalan lang ng ating Panginoon. Kung sasayaw tayo sa pangalan lang ng ating Panginoon.
Kung magte-testimony tayo para lang sa pangalan ng Panginoon at sa Kanyang kaluwalhatian at hindi para sa ating karangalan. Amen? Kung magbibigay ka sa Panginoon Diyos, ay para lamang sa Kanyang pangalan. Can you hear me? Amen? So lahat ng gagawin daw po natin, dapat para lang sa kaluwalhatian at kapurihan ng ating Panginoon. Consequently, Church, Christ's presence along with His virtue and anointing is manifested in this type of gathering. Kapag ganun po yung mga pagtitipon, sigurado po yan talagang mananahan po ang presensya ng Panginoon. Have you noticed, church, mga kapatid? Yung gifts of the Spirit nag-ooperate sa church services po yan, mga kapatid. The power, the anointing of the Holy Spirit usually becomes evident. Subsequent to the time of worship and praise. Observan po ninyo, kapag nagpupuri, sumasamba ang mga anak ng Diyos sa Espiritu at katotohanan, talagang bukas ang kanilang mga puso, nagmamanifest po yung galaw ng Espiritu Santo. Amen? That's why meron sa atin dito na umaawit lang, tumutulo na yung luha. Naiiyak na. Bakit? Kasi nagmamanifest ka. God is dwell in the midst of us. God inhabits the praises of. When we start worshiping Him, talagang pagtotoo yung pagsamba sa Panginoon, kapatid, nararamdaman mo, nararanasan mo kilos ng Espiritu sa iyong buhay. Amen, church? Amen. Huwag mo natin sasabihin, kapag tayo nagpurit, sumama sa bagay, hindi ako nag-bless sa awitan namin kasi hindi ko type yung mga pinakanta. Ayaw ko ng mga kantang gano'n eh. Diba? Ayaw ako ng praise and worship kasi English. Gusto ko Tagalog. Yung mga matatanda hindi ako natin i-enjoy. Gusto ko Kapampangan. Huling magyaya. Yan ba, lupa namang mete. Pero yung kanta, huling magyaya, di ba? So, hindi po ganun, mga kapatid. So, tandaan po natin, lahat ng gagawin natin, para kay Lord lang, hindi para sa'yo. Hindi ikaw mamimili ng awitin. Kapatid, ang mamimili at namimili ng awitin para kalugdan ng Diyos si Lord. Amen? Kaya kahit na anong awitin dito at ipakanta rito, mga kapatid, awitin natin yan para sa Panginoon. Hindi para sa, hindi ko type yan. Ayaw ko ng mga tempong mga ganyan. Sobrang bilis. O yung isa naman, ayaw ko ng ganyan. Napakalumanay para nakikipaglibing. Kapatid, hindi po ganun. Kasi minsan sa atin, iniisip po natin na ang pagsamba is in response after the Holy Spirit moves upon them. Yun daw pong tunay na pagsamba. Sabi rito, minsan ang iniisip natin ay ganito. Pagka kumilos na ang banal na Espiritu. However, it is another way around, church. You know, God's presence responds when we move upon Him with worship, lifting up Jesus Christ through praise and worship. Invokes the Lord's presence and the power flow in our lives. Kapatid, yun daw pong presensya ng Panginoon, magre-respond daw po siya. Hindi kapag kakumilos ng banal na Espiritu, doon ka lang magre-respond. Kapag meron nang nanginginig dyan, meron nang, ikaw din, habol ka. Ay, gusto ko ganyan, pinaranasan. Hindi. Mararanasan mo daw po ang presensya ng Panginoon kapag ikaw ang nagpuri at sumamba sa Diyos. Pero hanggat wala ka sa espiritu ng pagsamba sa Panginoon, you will never experience the presence of God. Why? Kasi wala ka pang ginagawa. But when you started to move, when you started to worship God in spirit and in truth, when you started to praise and worship the Lord, then the presence and the power of God flow in your life. Flow in the midst of His people. Kaya pag wala kang ginagawa, wala din mangyayari. Pero kasi mga Kristiyano, praise and worship tayo, nagkakantahan,
talagang sasayawan na rito, at talaga namang yung mga musicians ay talagang mainit na may talaga namang, pero ikaw, wala pa rin. Nagkakantahan na ikaw, parang namamasyal ka lang sa luneta. Yung parang, meron pang ibang sumasabay naman sa kanta, pero kung saan tumitigil. Di ba? Yung hindi nakapokus kay Jesus, hindi nakapokus kay Lord. Di ba? O yung iba naman, nagkakantahan na tulala. Kaya pala tulala, iniisip niya, natakpan ko ba yung ulam? Buta kainin na mingming. Wala kaming ulam mamaya pag-uwi. Yung iba naman, napatay ko ba yung plancha? Kaya pala tulala, akala ko naman nakikita na niya si Lord. Kapatid, when we started to move, God moves. Amen? When we started to praise, God inhabits in our midst. Amen, church? Kaya dapat nakikibahagi palagi tayo. Hindi tayo yung nagmamatsyag lang. Hindi tayo yung mga, wala lang. Parang, hinihintay mo lang matapos ang praise and worship. No. We need to participate. Kinakailangan mo kahit di mo alam ang kanta. Kung di mo alam ang kanta, magkano ka lang. Sumabay ka lang. Hindi pa na mabasa yun nandyan, sumayaw ka na lang. Tapos ka na ma-enjoy the presence of the Lord. Basta alam mo, sasamba ko kay Lord. Amen? Ganun dapat. Pangalawa, bakit nila naranasan ang matinding kapangyarihan sa kanilang kalagitnaan? Because praise brings our spirit into a pinnacle of fellowship and intimacy with God. Ang pagpupuri sa Panginoon Diyos ay nagdadala sa atin doon sa spirito, yung tugatog ng ating ugnayan at malalim na ugnayan o fellowship sa ating Panginoon Diyos. How many of you, church, tanungin ko kayo, ilan sa atin dito ang gusto nyo, maranasan nyo yung pinakamalalim na karanasan sa presensya ng ating Panginoon? And I tell you, church, when you experience that kind of fellowship and intimacy with God, I tell you, something is about to happen to your life. Something is about to happen to your problems. Something is about to happen to your sickness. May sakit ka, but when you enjoy the presence of the Lord, grabe, kanina may lagnat ako habang pinupuri ko ang Panginoon, ba't nawala? Kanina masakit yung aking katawan, pero nagpupuri ako sa nawala. Why? It is because of the presence. It is because of the power of the Spirit of God moving into your life. Amen. Akala lang kasi natin walang kwenta Akala lang kasi natin walang kwenta yung pagpupuri sa Panginoon, kaya hindi natin masyadong binibigyan ng pansin. Kaya hindi natin nai-enjoy. Kasi hindi ganun ang pananaw natin sa pagpupuri at pagsamba sa Panginoon. Hindi natin kinikilala na ang pagpupuri at pagsamba sa Panginoon ay may dalang kapangyarihan sa ating mga buhay. What is praise in the first place, church? Praise means to commend, to applaud, or magnify. For the Christian, praise to God is an expression of worship, lifting up and glorifying the Lord. It is an expression of humbling ourselves and centering our attention upon the Lord with heartfelt expressions of love, adoration, and thanksgiving. Yun daw po ibig sabihin ng pagpupuri sa Panginoon Diyos. High praises brings our spirit into a pinnacle of fellowship and intimacy between ourselves and God. Can you imagine, church? Nakapasok ka sa presensya ng Diyos. You know, in the Old Testament, bago ka makapasok sa tinatawag yun ng Holy of Holies, may mga portion po yun na dapat kandaan. Okay?
nandito ka muna sa labas, meron doong basin, maghuhugas ka doon, meron ditong showbread, meron po ditong iba pang mga ornaments, at pagkatapos another level, papasok ka doon. At hindi ka basta-basta makakapasok doon sa tinatawag ng Holy of Holies kung ikaw ay hindi nakaprepare at hindi ka nagpakabanal sa buhay mo. Kasi kapag ka naranasan mo ang presensya ng Panginoon, mamamatay ka. Kaya yung mga pumapasok ng mga pari doon ay nilalagyan nila ng kadena na mayroong bell, tumutunog. At alam nila kapag ka hindi na tumutunog doon, in-distract na siya ng presence sa Panginoon kasi pumasok siya na hindi siya nakaprepare at hindi siya nakahanda. Now, anong ibig sabihin nito sa ating pagpupuri sa Panginoon Diyos? Bakit dapat natin bigyan ng halaga? When we enter into His presence. Ibig sabihin ng mga kapatid, kapag papasok tayo sa presensya ng Panginoon, tiyakin natin, wala tayong big na kasalanan. Malinis yung konsensya natin, malinis yung ating buhay. And that time, pagka ganon, you will enjoy praising and worshiping the Lord. Makakapasok tayo doon sa kabanan-bananan, doon sa presensya ng Panginoon Diyos. Why? Because you prepare yourself. Baka kung pumasok dito, nagnilay-nilay, nagbulay-bulay ka na sa devotion mo kaninang umaga. Lord, kung meron man akong, kung may nakikita ka pa sa akin ngayon na hindi karapat na, bago po ko sumamba sa'yo. Yung mga nasa pagbibigay ng offering sa Bible, sabi niya, bago ka mag-alay ng iyong haing sakripisyo, naalala mo, meron kang kagalit, meron may sama ng loob sa'yo. Merong tao na nagawan mo ng hindi maganda. Iwanan mo muna yung offering mo sa altar. And then puntahan mo yung tao, pakipag-ayos ka sa kanya. But how many of us, Christians, alam naman natin, meron tayong hindi kasundo rito sa church. Hanggang ngayon, hindi tayo nakikipagkasundo. Pero nagpupuri tayo sa Panginoon. You know what the Bible tells us? Lakwan mepa. Ibig sabihin, the offering mo, lakwan mepa. Emo yuli. Lakwan mo kaya pabiling ko doon sa treasurer. Lawan ko ba itong offering ko kaya. Pero yung pa ibaldog. Kasi pagsabihan mo pa yung sister, kasi may pate kami minsan. Bakit? Minarites na ako. Pagsabihan ko, patawaran ko na kaya. Puntalan me, sister, patawaran mo na. O, di ba? May kasundo kayo. Okay na. O, ganun ka na kayo. Okay na kami. Baldog mo na. Bakit may sabihan na nito? So, ibig sabihin, don't offer anything to God if you know that your heart is not right before Him. Amen? Amen. When your heart is right before the Lord, ang sabi ng Banal na Kasulatan, tatanggapin ng Diyos yung pagpupuri. Parang mabangong samyo sa kanyang harapan. Look at this. When we praise the Lord, in Psalms 89 verse 15, sabi niyan, blessed is the people that knows the joyful sound. They shall walk, O Lord, in the light of Thy countenance. Thank you. Tingnan niyo mga kapatid. There are many actions involved with praising God. Marami po tayong pwedeng gawin kapag ka nagpupuri tayo sa Panginoon. Verbal expression of adoration, thanksgiving, singing, playing instrument, shouting, pagsigaw sa Panginoon, dancing, lifting our hands, clapping our hands. Mga kapatid, kasama yun. Kaya pagka pumapalakpak na mga kapatid, pumalakpak ka na rin. Amen? Pagka nagsisigawan, baka sigaw ka na rin. Nagpipraise the Lord, hallelujah. Kanina sabi ko, sabay-sabay po tayo, sabihin natin, siguro natin, hallelujah! Yung iba, wala lang. Hindi sumabay. Amen? O sige po, 1, 2, 3, sigaw po tayo, 1, 2, 3, hallelujah. 1, 2, 3, hallelujah! Yan, dapat ganun, sabay-sabay para may nangyayari. Amen? Look. But that is not, but true praise is not merely going through that motion. Tandaan natin mga kapatid. Ibig sabihin, hindi lang po ganun yung pagpupuri.
nagsalita si Jesus tungkol sa pagpapaimbabaw ng mga Pariseo. Na ang kanilang pagsamba, ang sabi ni Lord Jesus, panlabas lang, hindi mula sa puso. Kaya sabi niya po doon sa Mateo 15:8, ang bayang ito ay lumalapit sa akin sa pamagitan ng kanilang bibig at pinararangalan ako sa pamagitan ng kanilang mga labi. Ngunit ang kanilang puso ay malayo sa akin. See? Alam ng Diyos. Kita ng Diyos ang puso ng bawat isa sa atin. At alam ni Lord ang totoong pagpupuri at totoong pagsamba sa Kanya. Can you imagine? Sinabihan niya yung mga Pariseo, sabi niya, these people honor me with their lips. Pinupuri siya. But ang totoo, no, sabi niya, but their hearts are far away or far from me. Pero malayo yung puso. Can you imagine? Nasa loob ka ng church. You praise the Lord. You worship the Lord. You say, you worship the Lord. You sing, worship the Lord. And God looks at you. God's look at us and say, na, huwag kang ang plastic. Totoo niya, puso mo nga, malayo sa akin. Can you imagine? Biglang sasabihin sa iyo ng Panginoon ganyan, anong magiging pakiramdam mo? Di ba sakit nun? So, ibig sabihin ito kapatid ganito, maging seryoso tayo sa pagpupuri at pagsamba kay Lord. Talagang pagka sumasang, ihanda mo talaga ang sarili natin, yung sarili natin, ihanda mo talaga. Bago ka pumasok sa pintuan ng ating iglesia, kapatid, talagang alam mo, inihanda mo, Lord, I'm prepared. Lord, I'm ready to worship you. Hindi yung mapagpanggap na pagpupuri. Kasi yung hindi mapagpanggap na pagpupuri at pagsamba, ang sabi, yan daw po yung kinalulugdan ng Panginoon. Natutuwa siya sa pagmamahal at debosyon ng kanyang mga anak. At ayon nga sa banal na kasulatan, iba't ibang pagpapahayag ng pagpupuri ay nagdudulot ng pagpapala sa Panginoon. Ibig sabihin si Lord napapagpala. That's why He inhabits the praises of His people. Siya ay nananabik na naghihintay sa halimuya ng ating pagmamahal, ng nanais at pagnanais na ipakita at ipadama sa Kanya ang ating matamis. At ganoon din ang Panginoon Diyos. Gusto niyang ipadama sa atin ang Kanyang matamis na presensya at kapangyarihan sa ating kalagitnaan. So, ibig sabihin si Lord, nag-aantay siya. Yung ating palang pagsamba, pagpupuri, para pala yung halimuyak, pabango. Halimuyak. Pumapailang lang, nananalanghap ng Panginoon at lagi niyang iniintay ang iyong pagpupuri, ang iyong pagsamba sa Kanya. Hindi lamang tuwing araw ng linggo. I want to clear that. I want to make it clear, church. Hindi lang tuwing araw na linggo. The true worshiper, sabi ng Panginoon in John chapter 4 verse 23, the true worshipers shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeketh such to worship. Can you imagine? Hinahanap ng Diyos ang ganung uri ng pagsamba. Anong uri ng pagsamba? Ang pagsamba sa Espiritu at sa katotohanan. Bakit ko nasabing hindi lang dapat linggo sambay ng Diyos? Because number 3, praise to God is a lifestyle. Praise to God is a lifestyle. Ang pagpupuri sa Panginoon Diyos ay isang buhay mo. Pang-araw-araw mong buhay. Ito nakalulungkot kadalasan. Ang pagpupuri sa Diyos ay isang bagay na parang naiiwan na lang ng maraming mga tao sa loob ng simbahan.
Ano ibig sabihin nun? Pagkalinggo, nagpupuri ka sa Panginoon, pero pag uwi mo sa bahay, nakalimutan mo na magpuri sa Lord. Wala nang prayer, wala nang devotion, wala nang pagpupuri sa Panginoon Diyos. Wala nang pagsamba. Bakit? Iniwan ng marami mga Kristiyano sa loob ng church. Hindi nila dinala sa kanilang mga tahanan. Kumbaga, para na lamang itong isang event o kaganapan na nangyayari lamang kapag sila ay nagsumasamba at sasama-sama ang mga ibang Kristiyano sa loob ng kung ano man lugar. And then pagkatapos doon, iwanan nila doon, hindi na nila iuwi sa kanilang tahanan yung buhay ng pagsamba. But I tell you, church, worship is a lifestyle. Praise and worship is a lifestyle. Ngayon man, ngayon pa man, ang pagpupuri ay dapat maging bahagi ng pamumuhay ng mga mananampalataya. Bahagi, lifestyle, na magkahalo bilang mga kanilang pang-araw-araw na buhay, panalangin. Ibig sabihin, lifestyle mo na. Kung nagpipray ka, prayer is a lifestyle. Hindi maaaring hindi ka magpipray sa araw-araw, hindi maaaring hindi ka magpupuri, sasamba sa Panginoon Diyos sa araw-araw. Nasa trabaho ka man, nasa kotse ka man nagdadrive ka, nasa bahay ka man, saan ka man lugar. Ang pagpupuri sa Panginoon, mga kapatid, ay ginagawa natin para. Dahil ang pagpupuri sa Panginoon, kapatid, ay nagdudulot ng kaginhawahan sa presensya ng Panginoon. Kasama ang kanyang kapangyarihan at pagpapahid ng kanyang anointing, kapatid. Kasama po yun. That's why when we start praising and worshiping the Lord, kapag ka-lifestyle natin ang pagsamba, pagpupuri sa Panginoon Diyos, sumasama ang presensya ng Diyos sa iyong buhay. Can you imagine? Every Sunday lang magpupuri ka sa Panginoon. Pagdating mo sa bahay, wala na. Hindi na binubuksan ng Bible, hindi na binabasa. Wala nang praise and worship, wala nang devotion, wala nang pananalangin, wala nang pag-aaral na salita ng Diyos, personal devotion, wala na. Alam po ninyo, ang ginawa ko po sa church, in-encourage ko po ang mga members basahin ng Bible. So, nagbigay po ako ng guidelines. So, sa isang araw, naobserbahan ko, yung kalaunan, after a month, wala na nagbabasa. Hindi na updated yung mga sa group namin, sa church group namin. So, hindi ko na nakikita yung kung ano yung binasa nilang text. Wala na nagbabasa, hanggang sa kami na lang nakikita. Bakit daw? Masyado daw marami. Kasi, morning, evening, mga 3 chapter, 4 chapter, 5 chapter, mga ganun ba ang mga nakalagay na guide na pwede basa. So sabi ko, mukhang nahihirapan. So itong taong ito, 2024, binago ko po. Sabi ko, ito na lang, para makapagbasa tayo, kaysa hindi tayo nagbabasa ng Bible, gawin natin isang chapter lang kada araw. Can you imagine? Isang chapter lang kada araw. Kaya? Kaya na po siguro, isang chapter lang. Yun lang ang pagbubulay-bulay mo. Then pagkatapos, yung mga leader ko, sabi ko sa kanila, sige, isang chapter kayo, mga leader ng church, dapat kayo unang-unang susunod dito. Okay? So, isang chapter lang. And then, give us your summaries or ano yung take home mo doon sa message ng isang chapter na yun. So, gumagawa sila. Ako, yan, January, February, ganda. Talaga makikita mo yung mga reflection nila. Wow, talaga. Nakaka-bless. Napansin ko, itong mga buwang ito, kami lang na ni Mrs. at saka yung 3 leader na nagpapadala. Dati, 30 po, 5 po sa mga miyembro. Iba-iba yung namin. Sa mga miyembro, ganito karami. Sa mga leaders ko, ganito karami. Monitor po, paunti ng paunti. Sabi ko, hello po. Yung ating pong scripture reading every day, tuloy po natin yan. Malaking pakinabang po yan sa ating buhay spiritual. Then magre-response. Mas bukas ulit, wala na naman. So, ibig sabihin, hindi mapanatili. But you know what the Bible tells us in Psalms chapter 34 verse 4? I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. So, ibig sabihin, tuloy-tuloy yan.
Kung tuloy-tuloy ang pagpupuri sa Panginoon, pag-bless sa pangalan ng Panginoon, tuloy-tuloy din dapat ang pagbabasa ng banal na kasulatan kasi nais ng Diyos na makilala natin siya ng lubusan. Continue to read the scriptures. Continue to read your Bible. Bakit? Pag dumating sa atin ang kapagsubukan, wala tayong bahala. Eh maraming mga Kristiyano, pagdating ng pagsubok, bagsak, talagang hindi na makaahon. Lumalayo na sa Panginoon, hindi na dumadalo sa gawain, bagsak talaga, hindi ma-overcome ang problema. Why? Walang bala, hindi nakapaghanda. Walang salita na mahugot para ipangsupalpal doon sa dyablo na ang Diyos ay tapat at hindi ko kailanman siya tatalikuran. Amen? So praise is an expression of faith and a declaration of victory. Kaya pag nagpuri ka sa Panginoon, ibig sabihin pala yan, kaya ka nagpupuri sa Panginoon, tagumpay. We declare that we believe God is with us. He is in control of the outcome of all our circumstances. Kaya sabi ng Romans 8:28, praise is a sacrifice. Something that we offer to God. Sacrificial. Not just because we feel like it, at gusto natin, but because we believe in Him and wish to please Him. Kaya sabi ng Hebrews chapter 13 verse 15, tingnan nyo mga kapatid. By Him therefore, let us offer the sacrifice of praise to God continually. That is the fruit of our lips, giving thanks to Him. Dapat yung mga pinagsasalita natin, pinagsasabi po natin kapatid, yan po ay nagpapalakas. Yan po ay nagiging hain natin ng pagpupuri sa Panginoon Diyos. Hindi yung kung ano lumalabas sa ating mga bibig. And lastly, church, praise sends the enemy running. Sino sa inyo gusto ninyo? Yung kaaway yung Diablo tumatakbo pag nagpupuri ka sa Panginoon. Wala ata. Sino nito gusto niya? Ang mga problema mo sa buhay, ang sakit, ang karamdaman, mawala, tumakbo sa iyong harapan. When you praise and worship the Lord. Can you hear me? Church, gusto ng Diyos lumaya tayo dyan. Pero hanggat hindi tayo natututong magpuri ng tama at sumamba sa Panginoon Diyos ng totoo, ang Diablo, habol siya ng habol. Totoo yan. Sa totoo lang, ang Diablo hindi siya titigil. Double time pa nga siya ngayon kasi malapit na ang kanyang katapusan. Pero ang tanong, ang mga Kristiyano ba double time din sa pagpupuri sa Panginoon? You know, church, bakit kinakailangan natin gawin yan? Bakit tumatakbo ang kaaway kapag tayo ay nagpupuri sa Panginoon? Kasi dahil ang pagpupuri ay nagpapakita ng presensya ng Diyos. At mapagtatanto din natin dito mga kapatid, ang pagpupuri ay nagpapalaya sa presensya ng kaaway na si Satanas. Ang kapaligiran na puno ng taimtim na pagsamba, pagpupuri sa Diyos, nang merong kapakumbabaan sa ating malinis at nagsisising puso, ay nakasasakit sa Diablo. Nakapagpapalaya sa Diablo. Siya ay natatakot sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus at siya'y tumatakas mula sa tahanan ng Panginoon Diyos sa pamagitan ng pagpupuri at pagsamba ng kanyang mga anak. Can you remember that, church? Para pangalan. So, ibig sabihin, gusto natin lumayan sa Diablo sa buhay natin. Start praising and worshiping the Lord in spirit and in truth. Yung totoo. Yung talaga nasa puso. When Paul and Silas, kung meron mang reason na hindi na magpupuri, si Pablo, si Silas. Bakit? Bugbog yan, sakit na katawas, nakapangaw yung paa, nakapangaw yung kamay. Paano ka ba magpuri kay God? Ang sakit na nga ng katawan mo, kumikirot yung bugbog mo. Pero hating gabi, di ba pagkagabi na, lalong sumasakit ang sugat? Kasi doon siya nagnanak, kumbaga, mga kapatid, doon yung maatake yung sakit. Pero tingnan ninyo,
Nung maghating gabi na, anong ginawa ni Pablo at Silas? They started to praise and worship the Lord. So ano nangyari? Nung magpuri na siya sa Panginoon, nabuo, nawasak ang bilanggon. Kung gusto natin mawasak ang mga problema sa buhay, ang mga sakit, karamdaman, lumaya sa katawan natin, purihin mo ng purihin ang Panginoon sa halip na magreklamo ka. Sa halip na laging sinasabi mo, puro reklamo, puro mga nakikita mo hindi maganda, puro mga kung ano. Sa halip, ang gawin natin ay magpuri, magpasalamat kay Lord at doon gagawa ng himala ang Diyos sa pamagitan ng kanyang presensya at doon ililigtas tayo ng Panginoon sa lahat ng kaaway. Hallelujah! You know, Psalms 50 verse 23 says, awit 50 talatang 23, sabi ng Panginoon, whoso offered praise. Yun daw po mga nag-aalay ng papuri. Glorified me. Ay nagluluwalhati sa akin. And in Him, sabi niya, that ordered his conversation aright, will I show the salvation of God. Tingnan niyo mga kapatid. Sino yung pinararanas ng Diyos na sila iligtas sa lahat ng kaaway, sa lahat ng masama, sa kaaway ng diablo? Sino? Yung mga nag-aalay ng papuri sa Diyos at lumuluwalhati sa Kanyang pangalan. There is an instance in the Bible I remember, in the Old Testament. Nung makita ng mga anak ni Yehuda ang kanilang sarili na sila po ay nahihigitan na ng mga hukbo ni Ammon, Moab at bundok ng Seir, hinanap ni Haring Jehoshaphat ang buong bayan at kanyang hinamon na hanapin ang mukha ng Panginoon at kunin ang tulong ng ating Panginoon Diyos. At tiniyak ng Panginoon, sumagot si Lord habang sila'y humingi ng saklolo sa Panginoon. Tiniyak ng Panginoon sa mga tao na ito na ang kanilang laban ay kanyang magiging laban. At sinabi niya sa kanila na lumabas sila at labanan sila. At gagawin niya ang pakikipaglaban para sa kanila. Kaya anong ginawa ng mga anak ni Judah? Anyway, the word Judah, it means praise. Ano ibig sabihin ng pangalan Judah? Pagpupuri o papuri. So, ang pagiging mga tao ng pagpupuri, yung mga people of praise, ang Judah, tinutukoy. At dahil alam nila ng Israel na ipinakikita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa pamagitan ng pagpupuri, ang ginawa po ng Israel, ipinadala po nila ang kanilang mga hukbo laban sa kanilang mga kaaway at ang inilagay po niya sa unahan ng pakikipagdigma ay yung kanilang mga praise and worship team. Natandaan niyo ito mga praise and worship team. Meron kayong malaking ambat na ginagawa kapag kayo naghilig sa pagpupuri sa Panginoon. Kumbaga kayo yung nasa front line para ang mga tao ng Diyos ay ating samahan sa kanilang pakikipagbaka sa kanilang mga problema sa panahong ito. Okay? And ginagamit talaga ng Panginoon ang praise and worship team. Talagang pagkaya nag-link sa Panginoon, kaya tingnan nyo, pag nagpuri na sa Panginoon, naramdaman nila presensya ng Panginoon, they are blessed. They experience the presence of the Lord. And yun po yung isang malaking bagay kapag isang Kristiyano naranasan ng presensya ng Panginoon. Gumagaan ang ating pakiramdam. So inilagay po ni King Jehoshaphat yung pong mga praise and worship team. Sila ang manguna sa pakikipaglaban. At habang sila ay lumulusog, pinupuri nila ang pangalan ng Panginoon. Sabi nila, purihin ang Panginoon sapagkat ang kanyang awa ay magpakailanman. At sinasabi po ito ng kasulatan. Nang sila'y nag-umpisa na ng umawit at magpuri sa Panginoon, ang Diyos ay naglagay ng sasalakay sa kanilang harapan. At ang Diyos ay nag-umpisang labanan ang
grupo ni Ammon, mga grupo ng Moab at buntok ng Seir na nakapaikot, nakalaban ng Israel, nakapaikot sa kanila. Ang Diyos na nakipagdigma. At ang sabi ng Banal na Sulatan, lahat ng kanilang kalaban ay nagsipagtakbuhan. Why? It is because of the power of the awesome and the Almighty God. Kasi this time, hindi na ang Israel na nakikipaglaban sa gera. Ang nakikipaglaban na sa gera ay ang Panginoon. Kapatid, subukan mo lang ngayong umaga, kapatid. Subukan mo lang sa araw-araw ng iyong buhay. Palagi kang magpuri at sumamba sa Diyos. I tell you, tatakbo ang kalaban. Tatakbo ang diablo sa buhay mo. Bakit? Kasi ang makikipaglaban sa iyo ngayon ay si Lord na. Hindi na ikaw ang lalaban sa iyong problema. Hindi na ikaw ang lalaban sa iyong karamdaman. Hindi na ikaw ang lalaban sa iyong pangailan. Si Lord na ang lalaban para sa iyo. Narinig ko na, church! Takbo ang diablo. Wala siyang magagawa, kapatid. Sa presensya ng Panginoon, tatakbo si Satanas. Paul and Silas knew the secret of how to lift their hearts above their troubles and enter into God's presence and power. Alam nila sikreto. Kaya si Pablo at Silas, hindi sila nangibi na purihin at pasalamatan ng Panginoon sa kabila na sila'y nasaktan. Masakit ang katawan sa kabila na sila'y hirap. Pangit ang environment, pangit ang atmosphere. We praise the Lord. Yung iba, kapag hindi na aircon yung church, ayaw nila pumasok para doon sumamay. Samantalang nung unang tao rin, nag-uumpisa pa lang tayo, di ba? Wala mang aircon. May ventilador nga, pero mas malakas pa yung ventilador kaysa nagsasalita. O, di ba? Pero napupuspos sa mga tao. Why? It is because not the convenience, not the atmosphere. It is because of the awesome presence of the Almighty God moves the hearts of His people. And we remember that. Pero ngayon, masyado na tayong kampante. Gusto natin malakas ang aircon, maganda yung church. Ang tanong, nararanasan mo ba naman ang presensya ni Lord? Pero no, tagaktak ang pawis mo sa service, awitan, tagaktak ang pawis. Pero okay lang. Why? Because you enjoy the presence of God. Now that you are masyadong convenience, ang iyong kalalagayan, masyadong tayong kampante, hindi natin hinahanap ang presensya ng Lord. Hindi na natin hinahanap na matindi at masidhip ang paghahanap sa presensya ng Panginoon Diyos. Pag Paul and Silas, alam natin hindi magandang kalalagayan, but they started to praise and worship the Lord no matter what. Pinupuri at pinasasalamatan pa rin ng Panginoon. Kaya ang Diyos gumawa ng himala para mawasak ang kanilang kalalagayan at kabilangguan upang silang lahat ay makalaya. Ano ibig sabihin ng mga kapatid? I will conclude this. When God's people begins to praise in His name, it sends the enemy running. So I challenge you to become a person of praise, and you will experience the release of the power of God. Pagka tayo naging tao rin na mapagsamba at mananamba sa ating Panginoon Diyos, ay tayo, mararanasan din po natin ang presensya at kilos ng Panginoon na siyang magpapalaya sa lahat ng ating kaaway na nagpapahirap sa atin. Ano yung mga nagpapahirap na yan sa iyo ngayong umaga, kapatid? Gusto mo lumaya? Yung hindi mo wala ang utang mo, laging may utang, laging hirap sa buhay. Hindi na makaahon sa buhay. Layas yan, kapatid, at kakawala ka dyan. Basta unahin mo na purihin at pasalamatan si Lord para pa. Sambahin mo siya lagi, huwag mo kalilimutan. Siya ang magdadala sa iyo doon sa kasok, tulad ng kanyang presensya para maranasan mo ang kilos na kapangyarihan ng Diyos.